Kahit mga taga-DPWH napuno na raw sa sobra-sobrang kickback sa government projects ng ilang kongresista ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Hirit naman ng ilang mambabatas, pangalanan na kung sino-sino ang mga tiwali. Magbabalita si Gerard de la Peña. Nakahilera ang mga backhoe, truck at mga heavy equipment sa pampang ng Marikina River. Tuloy-tuloy kasi ang dredging o yung paghuhukay para lumalim ang ilog. Nagpapagawa na rin ng mga river walls habang pinapalaparan ng ilog. Bahagi lamang ito ng Phase 4 ng Pasig Marikina River Improvement Program. Ang layunin ng proyektong ito na sinimula noong 2021, maisaayos ang pag-agos ng tubig sa ilog at maiwasan ang pagbaha tuwing malakas ang ulan. Nakita na ang resulta nito sa mga nagdaang kalamidad kamakailan lang. Madaling umupa, tapos hindi ka na mahirapan maglinis sa loob ng bahay kasi malinaw yung tubig. Tsaka mababaw lang. Kahit ito, inabot ng 18.7. Pero mo, hanggang bukong-bukong na lang. Kaya maganda na yung ano. Pero ayon sa mga opisyal, marami pang kailangang gawin. Ang pinakamalaking challenge talaga is paano namin mapipigilan yung ulan galing Montalban pababa dito. Because 80-85% of the floodwaters here are not from Marikina, they're from Montalban. Pinag-aaralan na ngayon ang paggawa ng mga dam na sasalo ng tubig. Plano itong ipagawa sa Rodriguez at sa Antipolo Rizal. The President is also have instructed us na yung to look into possible containment structure sa watershed ng Sierra Madre. And ito yung gagawin namin. Siguro pag-aaralan namin kung ano yung mga dams na pwede namin gagawin namin. This is now under feasibility study at eventually we will discuss with the Japanese government for the financing. Kahapon, tinukoy ni Pangulong Bongbong Marcos ang 15 contractors na nakakuha raw sa 20% ng pondo para sa flood control projects. Sabi naman ni dating CIDG Chief at ngayon Baguio City Mayor Benjamin Magalong, magandang sinimulan ng paingay ng issue. Pero dapat daw ay may mangungunang agency na mag-iimbestiga. Lalo't may 67 pangalan na raw ng mga kongresista ang sangkot at kahit DPWH, nadadawit din. The people behind it, behind all of these anomalies talaga, yung mga congressman. Kasi pati nga DPWH kasabwat dyan. Pero pati isipin mo, pati DPWH umaangal na rin. Yeah. Kasi sinasabi nga ng mga kakilala ko, sabi niya, sobra-sobra na rin eh. Sobra-sobra na rin itong hinihingi ng mga politiko eh. Sobra-sobra na compromise na rin yung standard ng mga project. Umapila rin si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab na magkaroon ng independent body para imbestigahan ng mga sinasabing kongresistang sangkot sa mga katiwalian. Let us consider an investigation led by an independent bodies, the Ombudsman, the Commission on Audit, or an impartial panel. We can go even further. Establish a credible anti-corruption body. Hirit naman ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, pangalanan din ang mga kongresista nagsisilbing kontratista sa mga proyekto. Para sa 1PH, Gerard de la Peña, News 5.